Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group at Patrolwoman Janine Cale Sorongon mula sa PNP Highway Patrol Group maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Police Regional Office 7 agad tumugon sa pinsalang dulot ng lindol sa Cebu. 600,000 pisong halaga ng tanim na marijuana sinira ng PNP sa Kalinga. At 5 individual arestado sa bypass operation sa Davao City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa gitna ng kabundukan ng Kalinga, natunton ng mga otoridad ang isang taniman ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 600,000 piso. Ngunit bago pa man ito makarating sa merkado ng iligal na droga, agad itong sinira at sinunog ng mga operatiba ng Kalinga PNP. Police Master Sergeant J. Ford Dionisio sa report. Dahil sa tagumpay ng kampanya kontra iligal na droga, nadiskubre ng Kalinga PNP ang 600,000 halaga ng fully grown marijuana plants sa barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga. Ito lamang ika-13 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pinagsanib na puwersa sa pangunguna ng Tinglayan Municipal Police Station, katuwang ang 1st and 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit ng Kalinga Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 15 at Philippine Drug Enforcement Kalinga Provincial Unit. Nagresulta ang operasyon sa pagkadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana plants na may lawak na humigit kumulang 300 square meters at may kabuuang tanim na 3,000 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubring marijuana ay binunot at sinunog sa mismong lugar at ang sapat na sample ay dinala sa Kalinga Regional Forensic Unit para sa qualitative test. Ang matagumpay na operasyon ay bilang pagsuporta sa isinusulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of the nation approach para maging illegal drug-free ang ating bansa. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant J. Ford Dionisio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Dionisio. Arestado ng mga operatiba ng Limay Police Station ng Bataan Police Provincial Office ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Barangay Duwale, Limay, Bataan. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 363,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Lixen Ray Saweran sa report.
value individual ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Limay Municipal Police Station sa Barangay Duale, Limay, Bataan. Pinangunahan ng Bataan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office. Ang matagumpay na operasyon na bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, kung saan nakumpiska ang mahigit 53 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 363,664 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Limay Municipal Police Station ang sospek at ang nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Isinasampa na rin ang kasong kriminal laban sa kanya para sa paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binigyang diin ni Police Colonel Salvadora ang babala sa mga sangkot sa pinagbabawal na gamot na huwag nang makipagsapalaran sa naturang iligal na gawain dahil hindi titigil ang Bataan PNP sa pagsugpo ng kriminalidad sa buong lalawigan. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng tuloy-tuloy na determinasyon ng kapulisan ng Gitnang Luzon sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran, sa report. Nahulog sa kamay ng batas ang isang regional level most wanted person sa kasong rape matapos maaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng Tanza PNP sa lalawigan ng Rizal. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jessie Cris Obrero. Na naaresto ng mga tauhan ng Tanza Municipal Police Station ang isang regional level most wanted person dakong alas 2:15 ng hapon, Oktubre 1, taong kasalukuyan sa bayan ng Tanza. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joven T. Vahil, officer in charge ng Tanza Municipal Police Station, ang akusado na si alias Jan, residente ng nasabing bayan. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, 4th Judicial Region Branch 130 13 Martires City, Cavite, nahuli ang akusado sa nahaharap sa kasong rape sa ilalim ng Article 266A ng Revised Penal Code at walang piyansang inirekomenda para dito. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Tanza Municipal Police Station ang akusado para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon laban sa mga most wanted person ay malinaw na patunay ng mas pinaigting na kampanya ng ating kapulisan laban sa mga kriminal upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima at katahimikan ng mamamayan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessie Cris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ng command visit si Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, sa Ilocos Sur upang mas mapatatag ang koordinasyon sa pagitan ng Police Regional Office 1 at mga lokal na unit ng pulisya para sa mas epektibong pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Magbabalita dyan si Police Corporal J.R. Del Mendo. Layuning palakasin ang ugnayan ng kapulisan at komunidad, isinagawa ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang kanyang opisyal na pagbisita sa 3 istasyon ng pulisya sa Ilocos Sur. Unang tinungo ni Police Brigadier General Reyes ang Candon City Police Station, kung saan siya ay mainit na sinalubong ng mga tauhan ng istasyon. Sa kanyang mensahe, binigyang diin niya ang 7-point agenda ng Acting Chief PNP bilang gabay sa bawat aksyon ng pulisya. Ibinahagi rin niya ang kanyang personal na paninindigan bilang lingkod bayan. Maasahan, malalapitan, mapagkakatiwalaan. Kasunod nito, nagtungo si Police Brigadier General Reyes sa Galimuyod Municipal Police Station. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Jerry Campila, Officer in Charge, muli niyang pinalakas ang loob ng mga pulis na manatiling matatag at tapat sa kanilang tungkulin sa kabila ng anumang hamon.
Panghuli, binisita rin niya ang Salcedo Municipal Police Station kung saan personal niyang kinamusta ang kalagayan ng mga tauhan at sinuri ang mga pasilidad. Ang pagbisitang ito ay nagsilbing inspirasyon at motibasyon para sa buong hanin ng kapulisan sa rehiyon. Isang paalala na sa likod ng uniforme, may lider na tunay na nagmamalasakit. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Bumagsak sa kamay ng otoridad ang isang high-value individual matapos ang matagumpay na operasyon ng Taguig City Police laban sa illegal na droga. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado sa isinagawang bypass operation ang isang high-valued individual ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station bandang 1:07 ng madaling araw sa Block 259, Lot 1, Diamond Street, Barangay Pembo, Taguig City nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek na si alias Ruel, 26 anyos at residente ng naturang barangay. Nakumpiska mula sa kanya ang 7 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na pinaghihinala ang shabu na may kabuang timbang na 565.6 gramo at may standard drug price na 3,846,080 pesos. Bukod dito, na-recover din mula sa suspect ang tunay na perang ginamit sa bypass, isang 500 peso bill kasama ang 7 piraso ng 500 piso na budol money. Kabilang sa iba pang nakuhang ebidensya ay isang coin purse, leather wallet, test bag at cellular phone. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at ang mga nakumpiskang ebidensya ay isinumite sa Southern Police District Forensic Unit para sa laboratory examination. Si alias Ruel ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Dinayo ng kapulisan ang bulubunduking bayan ng nagtipunan upang ihatid ang tulong at serbisyo para sa mga katutubong AITA sa pamamagitan ng kanilang isinagawang Enhanced Community Immersion Program. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Jeff John Nabasa. Bit-bit ang mga sorpresa ay buong pusong sinuong ng mga kapulisan ang bulubundukin ng nagtipunan Quirino upang ihatid ang serbisyo sa mga katutubong AITA. Dalang pag-asa at layunin ng grupo bilang mag-aaral ng Police Community Affairs and Development Course na hinubog ng pagsasanay upang lalo pang palalimin ang kaalaman sa police community relations at mas epektibong tagapag-ugnay katuwang ng mamamayan. Bahagi ang Community Immersion Program ng pagsasanay na isinagawa sa Sitio Pulang Lupa, Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino nito lamang ika-24 hanggang 30 ng Setyembre. Kabilang sa aktibidad na isinagawa ay ang tree planting, lecture patungkol sa anti-bullying upang magbigay kaalaman sa mga kabataang mag-aaral. Tinalakay din ang anti-illegal drugs kung saan nagbigay ng mahalagang impormasyon sa masamang dulot ng illegal na droga. Labis naman ay kinatuwa ng mga bata ng kanilang unang masilayan at makasayaw sa paghataw si Patrolman Henyong, ang dancing mascot ng PNP Quirino. Kasunod dito yung pamamahagi ng school supplies, hygiene kits, food packs, libreng tsinelas, laruan, vegetable seedlings, libreng gupit, at syempre, ang feeding program. Labis naman ang pasasalamat ng mga katutubong AITA, hindi lamang sa biyayang natanggap, kundi sa kasiyahan at inspirasyong hatid ng PNP. Naging makulay ang aktibidad ng PCADC students dahil na rin sa suporta na binigay ng bawat isa at pakikipagtulungan ng Quirino Police Provincial Office, 2nd Quirino PMFC, Nagtipunan Police Station, NGOs, LGU at stakeholders.
Sa pamamagitan ng wastong kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng ugnayan ng pulis at mamamayan, na ipakita ng mga estudyante ng PICAD-C ang patuloy na pagtataguyod sa tiwala, pakikipagkaisa at totoong malasakit ng PNP sa taong bayan. Mula rito sa lalawigan ng Quirino, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Janabasa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Mabasa. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa gitna ng pangamba, matapos yanigin ng malakas na lindol ang Cebu, agad na kumilos ang Police Regional Office 7 upang tugunan ang pinsala at tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan. Mula sa mabilis na pagmomonitor ng sitwasyon hanggang sa aktwal na pagreresponde sa mga naapektuhan, nagpakita ng kahandaan ng Pro 7 sa pagtupad ng tungkulin. Patrolwoman Flora May Azares para sa report. Magnitude 6.9 na lindol ang tumama sa Bugo City, Cebu at mga kalapit na lungsod bandang alas 9:59 ng gabi noong Setyembre 30 ng taong kasalukuyan na nagdulot ng malawakang pagkasira at pagkasawi. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Office of Civil Defense. Ang lindol ay nagresulta sa pagkamatay ng ilang residente at pinsala sa ilang bayan at lungsod sa Cebu, kasama na rito ang Bugo City at San Remeo sa mga pinakanasalanta ng lindol. Kinumpirma rin ng mga ulat ng otoridad ang mga nasawi sa Tabuelan, Medellin at Talisay, habang ang daan bantayan ay nagtala ng maraming bilang ng mga nasugatan na kung saan marami ang may minor injuries. Patuloy na pinagsasama-sama ng mga otoridad ang mga ulat habang patuloy pa rin ang pagsubaybay at pag-verify. Naiulat din ang mga pinsala sa infrastruktura, 4 na gusali ang gumuho kabilang ang 3 sa Bugo City at ang sports complex sa San Remeo. Isang simbahan din sa daan bantayan ang naiulat na nasira. Nagkaroon din ng mga isyong istruktura ang mga gusali ng gobyerno, kabilang ang mga bitak sa Tabuelan MPS at CSMC building sa Talisay. Gayon din ang mga naiulat na pinsala sa daan bantayan MPS. Tiniyak ni Police Regional Office 7, Regional Director Police Brigadier General Edrico A. Maranan, sa publiko na may mga search and rescue teams nang itinalaga upang tulungan ang mga biktima ng mga apektadong komunidad. Our personnel are on the ground conducting rescue and relief operations. We are closely coordinating with disaster response agencies to ensure timely assessment and assistance to those affected by this devastating earthquake, aniya. Ang kapulisan ng Pro 7 ay patuloy ang paghahatid ng tulong sa lugar ng mga nasalanta upang matugunan ang pangangailangan at malaman ang aktwal na kalagayan ng mga biktima ng lindol. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Hindi lang seguridad kundi malasakit ang dala ng Police Regional Office 8 nang ilunsad nito ang isang community outreach program para sa mga residente ng Barangay Ormocoy, Dagami, Leyte. Patrolwoman Cristel Palafox, ibalita mo. Bahagi ng pinaigting na pakikipag-ugnayan sa komunidad, matagumpay na nilunsad ng Police Regional Office 8 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Pro 8, ang Community Outreach Program at School Visitation sa Benita Bimaray Elementary School sa Barangay Ormocoy, Dagami, Leyte. Ito lamang ika-1 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng mga tauhan ng ARCAD 8 sa pamumuno ni Police Colonel Jennifer R. Sompo, Chief ARCAD Katuwang ang Dagami Municipal Police Station, sa pangunguna ni Officer in Charge Police Captain Fidel M. Triste, Regional Police Community Affairs and Development Unit 8, mga teaching staff ng Benita Bimaray Elementary School at mga opisyales ng Barangay Ormocoy, Dagami, Leyte. Ang layunin po ng outreach program na naganap yung araw na ito ay para sa mga mag-aaral ng Maray Elementary School. Ito po ay GCAP Cares to Serve and Share. Ginagawa po ito ng ating mahal na Regional Director para mapalapit yung kabataan, yung komunidad
sa ating kapulisan. At saka magbigay sila tiwala at kung ano man ang serbisyo na natin may bibigay sa kanila ay talagang taus-puso nilang tatanggapin. Bilang bahagi ng programa ng butihing Regional Director ng Pro-8 na J-Caps Care to Serve and Share, tampok ang pamamahagi ng mga school supplies, snacks at palugaw para sa mga mag-aaral ng Benita Bimaray Elementary School. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga guro at punong barangay ng Barangay Ormocay sa naibahaging tulong para sa kanilang mga mag-aaral. Taga-Barangay Ormocay at sa BBIN, Barangay Ormocay Elementary School, magpapasalamat po sa J-Caps Care to Serve and Share sa kanilang ginagawa na ito ay para sa kabataan, madagdagan ang kanilang karunungan at maging masigla. Sa maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Of Benita Bimaray Elementary School, we thank you, Sir J-Caps Care and Police Regional Office 8 for your community outreach and school visitation. Once again, thank you. Layunin ng Police Regional Office 8 na magpatuloy sa pag-aatid ng taus-pusong pagseserbisyo upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Alinsunod sa adhikain ng Philippine National Police na itaguyod ang pagkakaisa, seguridad at paglilingkod ng higit pa sa sinumpaang tungkulin para sa bawat mamamayan. Mula dito sa Benita Bimaray Elementary School, Barangay Ormocay, Dagami, Leyte. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Isinagawa sa Bacolod City Police Office ang send-off ceremony para sa seguridad ng Mascara Festival sa isa sa mga pinakamalaking pista sa bansa. Ang report mula kay Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Isinagawa ang isang send-off ceremony at blessing of troops and resources sa Bacolod City Police Office grounds bilang opisyal na paglalakbay ng unang batch ng mga maglilingkod sa seguridad ng Mascara Festival. Nito lamang ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Dennis Esguera, Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office Negros Island Region, na nagpaalala sa mga kapulisan at katuwang na ahensya ng kahalagahan ng dedikasyon at integridad sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Mahigit 1,900 personnel mula sa iba't ibang sangay gaya ng PNP Pro NEAR, RMFB, NOCPO, BFP, Philippine Army, Coast Guard, BGMP, CDRRMO, Bacolod Rescue Group at mga force multipliers ng Bacolod City Police Office ang itinalagang magbantay at magbigay serbisyo mula ika-1 ng Oktubre hanggang ika-19 taong kasalukuyan. Kasama rin sa inihanda ang mga patrol vehicles, motorsiklo, handheld radios, ambulansya, fire trucks at mga kagamitan para sa civil disturbance management na pawang binasbasan bilang paghahanda sa kanilang mahalagang tungkulin ngayong kapistahan. Ayon kay Police Colonel Joris T.P. Coronica, City Director ng Bacolod City Police Office, ang pagbabantay ngayong maskara ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang panata. Panatang tiyakin ang kapayapaan, kaligtasan at kasiyahan ng bawat mamamayan. Maging sa gitna ng masasayang aktibidad at dagsa ng tao, nananatiling nakatutok, alerto at handang rumisponde sa anumang sitwasyon ang Police Regional Office Negros Island Region. Sa pagsalubong ng Bacolod City sa makulay na selebrasyon ng Mascara Festival 2025, katuwang natin ang Philippine National Police sa pagbibigay ng seguridad at kapayapaan para sa lahat. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos. Alagad na batas, tagataguyod na Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman de Palobos. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Agad na rumesponde ang Barangay Peacekeeping Action Team, Amaga at Barobo Municipal Police Station sa isang aksidente sa Barangay Amaga, Barobo, Surigao del Sur. Dalawa ang sugatan sa nasabing insidente kung saan agad naman itong nabigyan ng paunang lunas at naihatid sa paggamutan. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Nicole Villanueva.
Dalawang katao nagtamo ng sugat matapos maaksidente ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kahabaan ng Purok 1, Barangay Amaga, Borobo, Surigao del Sur. Ayon sa ulat ng Borobo Municipal Police Station, isang tawag ang natanggap nila mula kay Reggie B. Sabatin, kasapi ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS ang natanggap ng himpilan kaugnay sa insidente. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan upang magsagawa ng investigasyon. Sa paunang ulat, lumalabas na naglalakbay ang motorsiklo mula Barangay Poblacion, Borobo patungo ng San Francisco, Agusan del Sur. Nang tangkain ng driver na mag-overtake sa isang multicab, pumuesto ito sa kaliwang bahagi ng kalsada kung saan may nakalagay na early warning device. Dahil sa isinasagawang konstruksyon, agad na nagpreno ang driver subalit nawalan ito ng kontrol sa manibela na nagresulta sa pagkakasemplang ng motorsiklo. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver at ang kanyang angkas. Agad naman silang isinugod sa Democrito Plaza Memorial Hospital para sa atensyong medikal. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang iba pang detalye kaugnay na insidente. Muling pinaalalahanan ng pulisya ang mga motorista na magdoble ingat sa mga kalsadang may konstruksyon at laging sumunod sa mga babala at traffic sign upang maiwasan ang aksidente. Mula dito sa tahanan ng Caraga Police, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Nicole Villanueva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Villanueva. Sa tuloy-tuloy na kampanya ng pulisya kontra illegal na droga, huli ngayon ang nakatalang high-value drug suspect sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Zamboanga City. Ang balita mula kay Patrolman AJ Cortez. Isang high-value target sa illegal na droga ang naaresto matapos ang matagumpay na isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit 9 bandang alas 10 ng umaga, ika-1 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Baliwasan Cifran Subdivision, Zamboanga City. Kinilala ang suspect na si alias Jong, 36 na taong gulang, may asawa at residente ng nasabing lugar. Ang suspect ay kabilang sa high-value individual level 2 list mula pa noong August 30, 2016. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Drug Enforcement Unit 9, katuwang ang mga operatiba ng Naval Intelligence and Security Group, Western Mindanao. Sa isinagawang operasyon, nasamsam mula sa suspect ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, tinatayang 50 grams na may halagang 340,000 pesos batay sa standard valuation ng Dangerous Drugs Board. Isang dilaw na plastic bag na ginamit bilang lalagyan, isang pirasong 1,000 peso genuine mark money bill, 49 na pirasong pekeng 1,000 pesos bill na may parehong serial number UV287099 at isang unit ng motorsiklo na kulay itim na walang plaka. Ayon sa mga otoridad, ang nakumpiskang droga ay agad na dinala sa Regional Forensic Unit 9 upang isailalim sa quantitative at qualitative examination habang ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Zamboanga City Police Office at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, partikular sa Section 5 o Sale of Dangerous Drugs. Ipinahayag ng pamunuan ng PNP na ang nasabing operasyon ay bahagi ng kanilang patuloy na kampanya laban sa illegal na droga. Nilalayo nitong sugpuin ang kalakaran ng ipinagbabawal na gamot, lalo na ang mga high-value targets upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Sa huli, nananawagan ang kapulisan sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang higit pang mapalakas ang kampanya kontra sa illegal na droga sa rehiyon. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siyam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman AJ Cortez. Nasa kote ang 5 individual sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Davao City. Alamin ang detalye mula kay Patrolwoman Queenie Babes Arendain. Arestadong 5 individual sa patunay kinasang drug buy-bust operation sa Purok 2, Comunal, Davao City. Nito lamang ika-1 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Reggie G. Torreta, Station Commander ng Mandog Police Station, ang mga suspect na sina alias Amo, 29 taong gulang, na tinaguri ang top 2 city-level high-value individual. Kasama rin sa mga naaresto sina alias Ebony, alias Bienvenido, alias Ariel, at alias Carlo,
napawang mga residente ng Purok 2 Barangay Comunal Davao City at nagtatrabaho bilang mga craftsman. Ayon kay Police Major Torreta, naresto ang suspect sa pagtulungan ng mga personahe ng Mandog Police Station, Regional Mobile Force Battalion 11 at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 11. Dagdag pa ni Police Major Torreta, na-recover mula sa suspect ang tinatayang 4 na gramo ng hinalang shabu na may standard drug price na 30,600 pesos at humigit kumulang 50 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na may halagang 60,000 pesos. Bukod sa droga, nakumpiska rin ng mga paraphernalia tulad ng improvised glass tutor at isang asul na lighter. Kasalukuyang nasa kustodiya ang suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director Police Brigadier General Joseph R. Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Arindain. Naging espesyal ang isang araw para sa mga kabataan sa Misamis Occidental matapos magsagawa ang kapulisan ng mobile library at pamamahagi ng snacks sa kanilang komunidad. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ria May Sanchez. 1002nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 10 ang isang makabuluhang aktibidad ng mobile library at distribution of snacks sa Kasul Elementary School sa Pangdalaga, Misamis Occidental nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay pinunganahan ni Police Corporal Jomal Villariguez, Assistant PNCO, sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Alvin Tamayo, Company Commander. Aktibo namang nakinig ang mga estudyante sa kwento tungkol sa katapatan, respeto, kabaitan at disiplina bilang karagdagang suporta sa mga mag-aaral na mahagi rin ang mga kapulisan ng mga merienda na labis namang ikinasaya ng mga bata. Ang ganitong aktibidad ay nagpapakita ng matibay na pangako ng pambansang pulisya na magsilbing katuwang sa paghubog ng mas mabubuting mamamayan at mas maunlad na kinabukasan para sa kabataan. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ria May Sanchez, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sanchez. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 84 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Janine Cale Sorongon mula sa PNP Highway Patrol Group. At Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.